O para po sa mga tuwang-tuwa nung tinalakay ni Franz Castro, ito po si VP Sara Duterte about sa confidential fund. Dito, babaliktad ang inyong mundo. Dahil kung hindi po sila nagtagumpay sa kanilang plan A, siguradong pupunta na po sila sa plan B nila. Dahil hindi naging matagumpay ang kanilang pagpapatalsik kay VP Sara Duterte, yan naman po talagang unang plano nila. Eto po mga lodi, binabanata na po nila si PBBM. Ngayon, ang itatanong natin sa kanila kung matutuwa ba yung mga tansok talangka kapag napanood po nila itong video na to. Panoorin nyo mabuti. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, nananatiling walang ginagawa ang Administrasyong Marcos. Ano? Anong masasabi nyo dyan, mga tansong talangka? Anong klaseng gobyerno ang pumapayag na maghirap ang kanyang mamamayan? Oo nga, anong klaseng gobyerno, Bongbong Marcos, ang pumayag na maghirap ang kanyang mamamayan? Anong pakiramdam na yung inyong Pangulo naman ang babanatan nitong grupo ni Franz Castro? Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Mukhang hindi po naging matagumpay ang kanilang plan A nila Castro para po patalsikin si VP Sara Duterte dahil nananatili pa rin po siya sa kanyang pwesto. Hindi pa rin po nila mapa-impeach si VP Sara Duterte dahil mahirap po talagang patunayan ang mga binibintang po ni Franz Castro. O para po sa mga tuwang-tuwa nung tinalakay ni Franz Castro, ito po si VP Sara Duterte about sa confidential fund. Dito, babaliktad ang inyong mundo. Dahil kung hindi po sila nagtagumpay sa kanilang plan A, siguradong pupunta na po sila sa plan B nila. Dahil nga po kahit magsama-sama pa po ang tatlong pangkat, kasama po dyan ang mga Dilawan, kampo po ni Joma, at ito pong administrasyon ni Romualdez, hindi pa rin po sila nagtagumpay. Kaya po sa tingin ko mga idol, pupunta na po sila sa plan B nila mga idol. Dahil hindi naging matagumpay ang kanilang pagpapatalsik kay VP Sara Duterte, yan naman po talagang unang plano nila. Eto po mga lodi, binabanata na po nila si PBBM. Hindi ko lang po alam kung latest po itong sinabi ni Franz Castro, pero naglalabasan po ang ganitong video ngayon. Ibig sabihin yan, ang susunod na babanata na nila ay si PBBM. Kumbaga, tuloy na po sila sa kanilang plan B. Ititingnan lang po natin tong sinabi ni Franz Castro nung siya po ay nagbibigay ng speech dyan po sa loob ng Kongreso at hindi po malabo mangyari na ito na nga po ang susunod na hakbang nila dahil hanggang ngayon, nananatili pa rin po si VP Sara Duterte sa kanyang pwesto. Mahirap naman po talagang patunayan at mahirap din po ipa-impeach si VP Sara Duterte dahil wala po silang sapat na basihan. O ito po, panoorin nyo. Lalong-lalo na po yung tuwang-tuwa dito po kay Franz Castro dahil tinatalakay at inuusig po niya si VP Sara Duterte about confidential fund. Ngayon, ang itatanong natin sa kanila kung matutuwa ba yung mga tansok talangka kapag napanood po nila itong video na to. Panoorin nyo mabuti. I rise today on a matter of urgent national importance. The Filipino are suffering and the Marcos administration has failed them. The latest social weather station survey or the SWS survey reveals that 63% of the Filipino families now consider themselves poor. O, di ba mga lodi? Wala naman po talagang kakampi itong kampo nila Joma. Ang gusto lang po talaga nila ipamunuan ng ating bansa. Kaya nga po sila tinawag na salot ng bansa eh. Dahil nandyan po sila sa pwesto, naging opisyal po ng gobyerno, pero kinakalaban po ang nasa posisyon mga idol. Yan po ang gawain talaga ng mga makabayan black. The highest rate in over 2 decades. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, nananatiling walang ginagawa ang Administrasyong Marcos. Ano? Anong masasabi nyo dyan, mga tansong talangka? Masaya pa rin ba kayo na si Franz Castro ay binabanatan si VP Sara Duterte? Sinabi ko na po sa inyo nung mga nakaraang video ko na kaya po nila ginagawa yan dahil nga po kapag inulan nilang patalsikin to si PBBM, ang susunod na magiging Pangulo si VP Sara Duterte. Kaya ang inuuna po nila ngayon si VP Sara Duterte para po kapag pinatalsik na nila si PBBM, yung leader na po nila ang papalit. Magkakagulo na po ang ating bansa at yan po talaga ang tunay na hakbang nitong Makabayan Black. Pinahayaan ang mga Pilipino na magdusa. Sumisipa ang presyo ng kuryente, tubig, natataas mula sa 4 na piso hanggang 5 piso kada cubic meter sa buwang ito. At langis na taas
tataas na naman uli ng halos piso kada litro. Tataas ang pamasahe sa LRT na aabot ng 12.50 or 12 pesos and 50 centavos sa maximum at may pagtaas na naman ang premium ng SSS. Nakakatawa mga idol, no? Lagi nilang sinasabi na yung mga binabanggit nila dyan sa kanilang mga hearing, yan daw po ang sigaw ng taong bayan. Pero, bakit nakalagay sa script? Sigaw ng taong bayan, ibig sabihin kung nasa puso mo talaga ang sinisigaw ng taong bayan, hindi mo na kailangan magbasa ng script dyan, Franz Castro. Ang totoo lang naman kasi dyan, sigaw ninyo yan. Ginagamit lang ninyo ang taong bayan para kumuha ng atensyon sa mamamayan. Pero sinasabi ng Malacanang na pabayaan muna ito. Anong klaseng gobyerno ang pumapayag na maghirap ang kanyang mamamayan? Oo nga, anong klaseng gobyerno, Bongbong Marcos, ang pumayag na maghirap ang kanyang mamamayan? Anong pakiramdam na yung inyong Pangulo naman ang babanatan nitong grupo ni Franz Castro? Matutuwa rin ba kayo gaya ng ikinatutuwa nyo na binabanatan nila si VP Sara Duterte? Kapag umabot ba sa punto na ang ating presidente naman ang kanilang gustong patalsikin, tuwang-tuwa pa rin ba kayo? O, di ba? Nag-iinit kayo sa galit. Ganyan din yung nararamdaman naming mga DDS. Kaya, kung kayo ay nagagalit sa mga ginagawa naming hakbang, ngayon, anong gagawin yung hakbang sa ginagawa nitong Makabayan Black? Hindi ko po sinasabi na ito po ay latest na video. Pero ito lang po ang posible na pwedeng mangyari sa pamamahala ng inyong iniidolong presidente. Dahil nga po, ang tunay na mithiin lang naman nila, sirain po ang gobyerno at sila po ang mamuno o mamalakad dito. Yan po talaga ang tunay na mithiin nitong grupo po ni Joma at ng Makabayan Black. Hindi nyo lang po kasi nauunawaan kasi po sinasabi nyo kayo yung mga disente, mapagmahal sa Diyos, kaya yung mga gantong bagay nalalampasan nyo na at hindi nyo napapansin. Pero kaming mga namulat sa kahirapan at alam po namin ang mga gantong galawan, hindi na po makakalusot sa amin yung mga gantong klaseng mga tao. Kung tao man sila. 3 pangkat na nga po sila nagsanib. Grupo po ni Joma, mga Dilawan, at saka ito po, yung alyansa po ni Romualdez. Pero, may nakisali pa po ang simbahan. Kasi, bakit ganito? Ang gusto po nila mangyari, mga Lodi, i-impeach po talaga si VP Sara Duterte. Pero, ang hinihiling po nilang ipa-impeach si VP Sara Duterte, dyan po sa loob ng simbahan ginawa. Anong klaseng kaparian, anong klaseng simbahan ang nagpahintulot ng ganito na inaasampong pabagsakin ang isang tao? 4 na nga po sila mga idol, akala ko po 3 lang pero nakisali po yung simbahan. Hindi ko naman po sa nila lahat. May mga kaparian, may mga ilang simbahan po tayo na tutol po sa mga gantong hakbang na nakikisali po sila sa usapin po ng politika. Pero etong pinapakita po nito ng original ngiwi, mga idol, na puro pa-impeach po kay VP Sara Duterte. Kilala nyo po ba yung original ng ngiwi? Ayan po, nasa harapan nyo, katabi ni Dilima. Yan po talagang original ngiwi. Na simulat sa pool pa lang, galit na po yan sa mga Duterte. Kaya nga daw po siya na-atake mga idol. Inatake daw po siya. Kaya po nagkaganyan yung kanyang bibig. Dahil daw po nanalo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pagkapangulo ng ating bansa. Kaya siya nagkaganyan. Yan po ang para nakita ko sa kanyang vlog, mga idol. Tapos ngayon, pinagkakaisa na po nila ang mga Duterte. Lalong-lalo na po si VP Sara Duterte. Pero ang ending niyan, mga idol, tayo po ang talo niyan kapag naisa katuparan po nila at ang grupo po ni Joma, itong withiin nilang matanggal o mapatalsik si VP Sara Duterte. Yan ang inyong pakatandaan. Wala pong mananalo dito kundi ang mga may masamang interes sa ating bansa. Kaya eto ang tanong ko sa inyo. Natutuwa pa rin ba kayo sa ginagawang hakbang na pa-impeach nila si VP Sara Duterte? Gumising kayo mga Lodi. Yung mga loyalista na totoo dyan, alam kong alam ninyo ang tunay na nangyayari sa ating bansa, pero nagbubulag-bulagan kayo dahil nga namamanipula kayo at gusto nyo lang palabasin na magaling na Pangulo talaga si Bongbong Marcos Jr.
Pero wala siyang ginagawa sa nangyayari sa ating bansa. Nananatili siyang tahimik kung ano man ang ginagawa ng kanyang pinsan na si Romualdez. Kaya lalong lumalaki itong hidwaan na ito. Ngayon, tanong ko uli sa inyo, masaya pa ba kayo sa nangyayari sa ating bansa? Gumising na po kayo. So hanggang dito na lang po muna. Abangan po natin ang susunod na gagawin nila kay VP Sara Duterte at alam naman natin na hindi sila magtatagumpay. Stay safe mga Lods and God bless you all. Duterte pa rin.